Mga ka-Republic, wala nang bukas. Ito ang mentality ng Gilas Pilipinas at ng Saudi Arabia sa kanilang paghaharap sa classification game sa FIBA Asia Cup 2025. At literal na wala nang bukas para sa matatalong kupunan. Dito na matutuldukan ang kampanya ng team na yuyukod sa kalaban. Maraming beses nang tinalo ng Pilipinas ang Saudi National Basketball Team, ngunit sa tatlong laro sa group stage, ipinakita ng mga Arabo na ngayon ay isa na sila sa Asia na nagpapamalas ng husay sa larangan ng basketball. Pero aminado ang coach ng Saudi, magiging malaking test daw sa kanila ang Gilas Pilipinas. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, magkaibang direksyon ang tinahak ng Gilas Pilipinas at ng Saudi Arabia National Basketball Team bago nag-cruise ang kanilang landas dito sa Asia Cup 2025. Pinahirapan muna ng Saudi ang kupunan ng China bago na naig ang lakas ng Chinese team. Pero nag-bounce back agad ang mga Arabo sa dalawang sumunod na laro. Tinalo nila ang Jordan, saka isinunod na durugin ang kupunan ng India. Ang Gilas naman natalo agad sa Chinese Taipei sa unang laro, pagkuway yumukod din sa malakas na kupunan ng New Zealand. Ngunit nakuha ang panalo laban sa Iraq. Kaya nagtagpo sa crossover classification game ang Gilas at ang Saudi Falcons. 4 na paris ng qualification games ang naitakda at dito kukunin ang 4 na kupunang kukumpleto sa Final 8. Naghihintay na ang defending champion Australia, China, Iran at New Zealand. Walang talo ang 4 na kupunang ito sa group stage. Paglalabanan ng Gilas Pilipinas at ng Saudi Arabia ang isang quarterfinal slot kung saan naghihintay sa winner ang Australia. Maraming ginulat ang kupunan ng Saudi. Sa mga nakaraang kompetisyon, kabilang sila sa mga kupunang kadalas ay hindi nakapagtatala ng panalo. Ngunit nagbago yan sa kasalukuyang FIBA Asia Cup na ginaganap ngayon sa kanilang bansa. Nahirapan sa kanila ang China, tinalo nila ang Jordan, pagkuway minasakir ang India. Kung babalikan natin ang nakaraang sagupaan ng Pilipinas at Saudi, makikitang lamang na lamang ang ating national team. Sa kanilang pinakahuling 3 laban, hindi man lang nakaisa ang Saudi kontra sa Pilipinas. Ang huli noong Asia Cup Qualifier 2023, tinambakan sila ng Gilas 84-46. Inulit ng Gilas ang panalo laban sa Saudi sa venue ring ito. Kaya naman nasabi ni Ricard Casas, coach ng Saudi, alam daw niya magiging mabigat na kalaban para sa kanila ang Gilas Pilipinas. Top level daw sa FIBA ranking ang ating national team. Sa kabilang banda, alam naman ng Gilas coach na hindi na pwedeng hawakan ng ating national team ang mga nakaraang panalo ng Gilas kontra sa Saudi Arabia. Nakita ni Tim Cohn na napakalaki na ng itinaas ng kalidad ng laro ng Saudi. Sinabi ng American coach, para daw manalo sa napaka-importanting laro kontra sa mga Arabo, dapat iwasan ng Gilas na muling maiwan sa maagang parte ng laban. Sa 3 group games, laging natatambakan ang Gilas sa simula, kaya laging naghahabol. Nalamangan din agad sila ng Iraq, mabuti na lang at maaga rin silang nakahabol. Tied at 33-all ang score sa halftime. May mga bagong players sa lineup ng Saudi Arabia na dapat bantayan ng Gilas. Ang shooter na si Muhammad Ali Abdurrahman at ang 6'9" na si Muhammad Al-Suwailem. Wala ang dalawang ito sa Saudi team na na-sweep ng Gilas noong 2023. Si Abdul Rahman ay naturalized player ng Falcons na nag-a-average ng almost 24 points, 5.7 rebounds, and 4 assists. He is 6'3" and US trained dahil naglaro siya sa Michigan Wolverines na nag-runner-up sa Villanueva noong 2018 US NCAA. Gaya ni Justin Brownlee, undrafted siya sa NBA draft pero nakapaglaro naman siya sa G League. Si Al-Suwalim naman ay isang pisikal na 6'9" center.
Bawas na ng isang sundalo ang lineup ng Gilas sa pagka-injured ni Calvin Oftana at marami ang naniniwala magbubukas ito ng pinto para kay Jimmy Malonzo na magamit na sa laban. Nakatatlong DNP na ang former Ginebra high-flying forward. Sa kabila ng Malonzo chant ng mga fans sa King Abdullah Sports City sa laban ng Gilas versus Iraq, hindi pa rin ito pinaglaro ni Tim Cone. Jamie's time will come, sabi ng Gilas coach. At sa importanteng laban ng Gilas mamaya kontra sa Saudi, tingnan natin kung darating na ang oras ni Jamie Malonzo upang makatulong sa ating national team. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, George Tolentino. Salamat sa panunood. Sa iyo rin, shout out Mia Udtuhan. Congrats daw sa Gilas Pilipinas. Sa iyo rin, shout out Perla Kudisal. Congrats din, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Rosemary Juan, sa wakas nanalo rin, sabi niya. Congrats Gilas. Sa iyo rin, shout out Norman Flores, idol, salamat lagi kang nariyan. Salamat sa panonood. At sa iyo rin, shout out Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Salamat sa suporta, kabayan. At sa iyo rin, shout out Glenn Goboy. Kayang-kaya raw ng Gilas. 2 beses nagarap, hindi man lang nakaisa ang Saudi. At sa iyo rin, shout out Sahara Higiya. Good luck daw sa Gilas team, sabi niya. Sa iyo rin, shout out Edwin Pereras. Do it Gilas for the win, sabi niya. At sa iyo rin, Lemlem. Go go Gilas, sabi niya. At sa iyo, Rodanti Sabida, salamat sa suporta, idol. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.